One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Oh my gosh, ang bilis ng araw. Papunta na tayo sa katapusan ng buwan ng July at isang linggo na lang nga at papasok na ang birth month ko. So yun, sa mga gustong magregalo dyan, ay nako, i-cash na lang ninyo. Anyway, so maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang tumatangkilik syempre dito sa channel ko. Araw-araw, lagi-lagi maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan syempre, sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, maraming salamat. At saka sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. At saka syempre, sa lahat naman ng makamamasam na talagang 100%, maraming salamat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, ito nga, Mr. Supranational. Nako, patindi ng patindi ang labanan dito sa Mr. Supranational. At talaga naman, grabe, ang daming gwapo. Pero, maraming nagsasabi na malakas daw ang laban ni Puerto Rico over Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay maaaring yes, maaaring no. Ako, naniniwala ako na well-prepared naman si Felipe Marisigan at alam ko na aariba siya ng bonggang-bongga sa laban niya dito sa Mr. Supranational. Hindi kasi natin alam kung sino ba talaga yung malakas, kung sino ba yung mahina. Maraming nagsasabi na, nako, ang totoy-totoy naman tignan ni Marisigan. Wala tayong magagawa, ganun yung itsura niya eh. Pero, naniniwala ako na meron siyang pwedeng may offer dito sa competition ng Mr. Supranational na magugustuhan ng organization. O, di ba? Siyempre, yung katangian na meron siya, yung kanyang attitude, at higit sa lahat, kung ano pa yung mga gusto niya makita sa kanya ng Mr. Supranational. And looking forward ako na kung paano to ipapakita sa atin ni Marisigan yung kanyang laban. And then, of course, Puerto Rico, malakas ang Puerto Rico sa totoo lang. At pwede din talagang manalo sa competition na to. At kahit sino, basta laban lang. O, di ba? So, magtiwala lang tayo sa pambato natin. Ayun lang talaga ang pwede natin gawin sa ngayon. Pagkatiwalaan sila at huwag husgahan. O, di ba? Kasi yung iba, nakahusga na agad. Ay, hindi mananalo, mahina. Kung mananalo, swerte. Kung hindi naman, okay lang yan. Di ba? So, yan. And good luck kay Marisigan. At good luck syempre sa pambato ng Puerto Rico. Yan! At para naman sa sumunod natin, chika, Miss Cosmo, ginaya ang Supranational kasi meron na rin silang Mr. Cosmo at Miss Cosmo. Anong chika mo dito? Kung iisipin mo, yes, parang parehas, di ba? Kasi merong Mr. Cosmo, tapos merong Miss Cosmo. But, hindi ko alam kung eksaktong ginaya nila. Pero yung idea kasi, parang katulad nga sa Supranational. Ako naman, ang masasabi ko, okay lang yan. Kasi hindi mo naman may iwasan talaga na maging copy-copy ang lahat. Pero syempre, yung original, yun pa rin yung the best. Kaya lang, syempre, dapat ang Miss Supranational, mag-level up din sila ng pageant nila. Kasi tulad niyan sa nangyayari ngayon, parang ang hina ng engagement ng Supranational sa mga tao, di ba? Kasi wala tayong nakikita sa ginagawa. Sa totoo lang,
Pero kasi baka mamaya ang Miss Cosmo at saka Mr. Cosmo, marami silang ipapakita. Pero kasi ang pageant kasi ng Mr. Cosmo sa ibang lugar, ang pageant ng Miss Cosmo ay sa Vietnam. Kaya hindi ko rin maisip na, ay parehas sila ng pageant. Parehas lang na may Mr. and Miss. Ayun lang. Pero parang feeling ko, hindi katulad ng supranational na iisang place, tapos magkikita-kita yung mga candidates doon. Ayun. Kaya parang feeling ko hindi pa rin sila parehas. Ang Miss Global, may Mr. and Miss Global. Ayun, sabay yung pageant talaga nila. As in, magsasama-sama sa entablado. So, abangan na lang natin kung sino ang mas bongga na ipapakita sa atin, di ba? But ang supranational ay supranational, sila ang nauna. And then yung Miss Cosmo at Mr. Cosmo naman, let's see kung ano yung ipapakita nila sa atin. So, good luck. And then, para naman sa sumunod na chika, tingin mo, Mama, sa malakas ba ang laban ng mga Latino dito sa Mr. Supranational? To be honest, malalakas naman ang lahat. Grupo-grupo eh. Kung iisipin mo, may Team Asia, malalakas din yung Asian, tapos malakas din yung mga Latino. Siyempre, laban-laban kasi competition. Pero nandoon na parang alam mo yun, nandoon pa rin yung brotherhood nila. Hindi naman nawawala. At ganoon din sa Miss, di ba? Kung titignan mo, hindi rin naman nawawala. Pero lumalaban ng mga Asian. Oho, at nakikita mo ang mga Asian, sama-sama talaga sila. In fairness kay Indonesia, kay Philippines, kay Thailand, kahit late na si Thailand dumating, alam mo yun, nakabuild sila ng relationship sa isa't isa. Yun yung maganda. Yung sisterhood nila. Pero syempre, it's still competition. Ako, masaya ako sa nakikita ko sa mga laban-laban dito sa supranational. Kasi kahit sabihin mo pa na ay nako, malakas si Thailand, ay malakas si Philippines. Alam mo yung together pa rin ng mga Asian, di ba? So, yun yung bongga. Kaya, laban yan. So, ako, masasabi ko sa mga Latino, mga gwapo sila, mga yummy, mga papa. So, yun, nakakaloka doon sa papa. Anyway, good luck. Ayun yung masasabi ko. At laban niya. So, next, para naman sa sumunod natin, chika. Ito nga, sabing ganun, Mama Sam, tingin mo, dapat ba si Liana Aduana na lang ang ipinadala sa Miss Supranational? To be honest, kung tutuusin, sa totoo lang, magaling at maganda at panalo magsalita itong si Liana Aduana. Kung ako ang tatanungin mo noong last year, siya ang gusto kong ipadala natin sa Miss Supranational. To be honest ngayon, kung sasali siya, mas gusto ko siyang manalo ng Miss Supranational Philippines more than sa Miss Universe. Kasi si Liana Aduana, yung figura ba niya, kung hindi yan pang Miss Grand, I think better to Supra girl talaga. At naniniwala ako na pwedeng-pwede mo talagang gawing Miss Supranational ang pambato natin na si Liana Aduana kung sakaling sasali siya. So, nandoon yung panghihinayang kasi may choices naman ang Miss Universe Philippines noon na makapili ng candidates nila. At alam mo yon na mas parang mas kakabog, mas feeling ko na mas panalo, di ba? So, nandiyan na si Katrina Ligado, huwag na tayong magsisihan at huwag na tayong maghanap ng ibang candidates. Kumbaga parang ilaban na lang natin si Katrina Ligado. Alam ko yung iba nahihinaan sa kanya na parang mamasan talaga, mahina talaga, may nabasa pa akong mensahe na napakahaba na sinasabi nila, eto daw si Katrina Ligado ay wala na daw momento at hindi daw to mananalo. Kumbaga parang boom! So parang baka daw ma-el-tokuyo pa. Grabe naman. Ako, masasabi ko lang, kung hindi nyo siya pagkakatiwalaan at hindi natin palalakasin yung loob niya, wala talagang mangyayari. Ako, nandiyan na siya, nagkukumpit na, suportahan na lang natin. And then, malay natin, di ba? Hindi natin alam, baka mamaya makarating pala siya sa dulo ng competition, umabot pa sa top 5. Naiintindihan ko yung nararamdaman ninyo kasi yun din naman yung nakikita ko. Pero I chose na mas piliin talaga na suportahan siya at paniwalaan siya at don't underestimate yung kakayahan niya kasi hindi natin alam. Baka sa ending ay
'Di ba? So, manalo pala. Oh. So, yun. So, magtiwala lang talaga tayo. Ako ayokong bumitaw kasi syempre bilang vlogger, responsibilidad ko na suportahan ang ating representative sa international stage. At hinihingkayat ko kayo na tulungan natin, syempre, at magkaisa tayo, magbayanihan tayo para sa laban natin. Kung mahina man siya, siguro tayo na lang din ang mag-encourage para mas ma-build pa niya yung confidence niya at mas makalaban pa siya ng bonggang-bongga para yung confidence niya mas tumaas, di ba? So, yan. Kaya, pagkatiwalaan natin, instead na ganito yung sinasabi natin na ay walang laban yan, ay mahina yan. So, laban lang kasi hindi naman natin alam kung ano ba talaga ang kaya niyang ipakita sa competition na to? Maaaring yes, tama tayo. Maaaring mali tayo. Di ba? So, yun. So, just, trust her. Ayun talaga, magtiwala lang. At mananalo yan kung papalarin. Di ba? So, yun. So, kasi lumalaban naman siya eh. Tinatry naman niya yung best niya eh. Di ba? Eh, kung si Indonesia nga, pinaniniwalaan nilang mananalo, hindi naman kagandahan. Pero, nagtitiwala sa kanya yung bansa niya kasi nandoon yung good mindset sila na parang sige laban lang o di ba kahit sinasabi ng mga tao hindi naman maganda si Indonesia ay nako walang laban niya ganon pero nandoon na yung kumpiyansa nila at paniniwala nila sa pambato nila, binibigay nila ng 100%. At sana tayo din. Ang problema kasi sa mga Pinoy, kapag ayaw nila yung candidates, ayun, tiniturn down talaga nila. At hindi talaga nila susuportahan. Ayun lang yung nakakalungkot yung part na yun. Pero kung tutuusin, dapat tayo talaga ang unang-unang sumuporta at maniwala sa ating pambato. Diba? Diyos ko, nakakaloka kayo. So, good luck. And, ayun, kay Liana Duana naman, syempre, wish all the best na sana next time makita natin siya uli one more time sa national pageant na lalabanan niya dito sa Miss Universe Philippines kung sakali man, di ba? So, laban yan. At para naman sa sumunod natin, chika, ano naman Ma'am Sam ang masasabi mo? Maria Atisa Manalo, dapat daw bang sumali ng Miss World? Actually, sinend nila to sa akin yesterday at naloka ako ng bonggang-bongga kasi parang ano ba, parang naiirita ako dahil wala na ba tayong ibang ginagawa kundi i-push na lang ng i-push yung mga candidates na gusto nating ilaban sa Miss World, ilaban sa Miss Grand, ilaban sa ganito. Eh di kayo na lang ang mag-appoint. Kayo na lang ang maging national director. Tapos i-appoint ninyo yung mga gusto ninyong i-appoint. O, di ba? Ako para sa akin, hindi na kailangan pa bumalik ni Atisa sa isa pang national pageant kasi nga, di ba, from Binibining Pilipinas, naging Binibining Pilipinas International, naging Miss Universe Philippines. Ano pa bang gusto ninyo maging Miss World din? O, di ba? So, parang sa akin, sinabi naman na ni Atisa na done na siya. May nagsabi pa na, ay nako Mama Sam, kapag naging Miss Grand All-Stars yan, laban yan. So, support. Parang, Diyos ko, hindi nyo, nilalagay ninyo sa alanganin yung mga candidates natin or mga reyna natin na nag-penetrate na ng maganda. Si Atisa na nga mismo ang nagsabi na ayaw niya na. So ngayon, kung sakaling maisipan niya in the future na sumali, edi doon na lang natin suportahan. Pero parang i-push pa ng i-push na kung ano-ano mga pinaggagawa natin, mapansin lang, nakakaloka. Naloloka talaga ako. Kasi parang, talaga ba, kung mayroon siyang magandang advocacy, na parang feeling ninyo, papansinin ni Madam Julia, go yan. Pero ako na nagsasabi sa inyo, si Atisa, hindi siya pang Miss World. Kasi wala siyang advocacy na masasabihan mo na hahangaan ni Madam Julia. Alam naman natin si Madam Julia, ang gusto niya may advocacy. Hindi kasi porket na nag-third runner-up sa Miss Universe ay feeling ninyo magiging Miss World na. Hindi yan si Oppo Societa. Si Oppo, kaya yan na lumaban ng Miss World kasi meron siyang legit na advocacy. Alam nyo ba, bago ilaban si Oppo Societa, ang pinagpipilian nila si Antonio Porcil or kaya si Oppo.
Pero kasi mas nakita nila kay Oppo yung pagiging Miss World more than kay Antonia. Either na si Antonia ay naging Miss Supranational na first runner-up sa Miss Universe. Kung iisipin mo, ang laki ng chance na manalo neto sa Miss World. Pero hindi na nila pinush. Kasi ang iniisip nila baka matalo. Kasi nga, walang advokasya na masasabi mo na pang Miss Supra na, pang Miss World, di ba? So, dapat isipin ninyo, unang-una, bakit hindi ba tayo nananalo sa Miss World? Dahil yung mga candidates na nilalaban natin, wala silang ginagawang advokasya na masasabi mo na patok doon sa para i-depend sa Miss World. Walang ganon, mga Mars. 'Di ba? Kahit nga anong ganda ng kandidata natin, imagine ninyo, ginagawa lang nilang runners up. At kung si Atisa ilalaban mo yan, baka maging runners up lang din dyan. Kasi nga, nakafocus ang Miss World sa beauty with the purpose. Sana naiintindihan ninyo na hindi lang beauty. Meron dapat na purpose ang kandidata. And I think Atisa Manalo, she's pretty. Pang Miss Universe, pwede. Tignan mo, ginawa nga third runner-up. Pero sasabihin mo na pang Miss World, ayan ang hindi ko masasagot sa inyo. Parang dyan ako talaga magdi-disagree. Kasi, yes, maganda si Atisa, pero hindi ko siya nakikita na kokoronahan ng Miss World dahil yung advokasya niya hindi ganun ka-strong para ma-impress si Madam Julia. Ayun yon. So, kayo kasi nakafocus lang kayo, ay maganda. Eh, di ba nga, beauty with the purpose. Kahit nga hindi maganda, pinapanalo nila. Basta yung purpose ng girl, bongga at winner. Ganon! So, nakakaloka. So, good luck and wish all the best. And then, para naman sa sumunod natin, chika, mamasama no naman ang masasabi mo sa styling ni Alexi Brooks na paiba-iba. Di bongga, di ba? So, nothing wrong. Ayun ang masasabi ko. Wala akong nakikitang mali, kundi ang bongga, ang winner, ang panalo ng itsura. Kasi nga, maganda naman si Alexi. So, hindi lang siya nagpapahaba ng buhok. Yung iba, alam ko, nagtataray dahil sabing ganon, may nabasa ako na parang, bakit ganon, hindi naman bagay sa kanya yung long hair, mas bagay pa yung short hair. Siguro nasanay ka lang sa kanya na lagi siyang short hair. Pero kasi she trying na mag-experiment ng iba-ibang klaseng looks at wala namang problema kung magwiwig kasi bongga naman, no? Di ba? So, bongga yung eksena, bongga yung looks niya. And para sa akin, pasok sa banga, di ba? So, si Alexi, I think, mananalo to ng MGI All-Stars Queen. Yes! Kasi may laban naman si Alexi at nakikita naman natin na talagang umaarangkada ang beauty niya dito sa Reyna Pilipinas. At gusto ko yung ginagawa niya na nag-experiment siya, edi go, fight, di ba? So, tiwala na lang. At tingnan natin kung kakabog nga ba ang beauty ng Alexi Brooks. Pero tingin ko naman kakabog at winner, di ba? So yun, laban lang, ganon. Magtiwala lang tayo kay Alexi. And then, para naman sa sumunod natin, chika, mga Reyna, hinahangaan pa rin ang Miss Universe na si Catriona Gray. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, Catriona is Catriona. Queen is a queen. Si Catriona, yung isa sa mga masasabi natin na talagang lahat ng mga girls na nagko-compete sa iba't ibang klase ng pageant, talagang hinahangaan nila ang isang Catriona Gray. Paano naman kasi, grabe naman talaga yung standard ng isang Catriona Gray. Sino ba namang hindi nakakakilala kay Catriona? Talagang masasabi ko, halos lahat talaga. Lalo na dito sa Thailand, ako talagang isa sa mga iniidolo nilang beauty queens natin ay si Catriona Gray more than kay Pia Wurtz. Baka, pero ako, panalo sa akin si Catriona. At gusto ko si Catriona Gray. At natutuwa ako na kahit yung mga queens na katulad ng Miss International, Miss Globe ay talagang wow, salute talaga kay Catriona Gray. So, I'm happy.
Pero gusto ko talaga si Pia Wurtzbach kasi si Pia Wurtzbach hindi mo sigurado na mananalo sa Miss Universe, pero after 42 years, 42 years, 46 years, naibalik niya ang corona ng Miss Universe sa ating bansa. Bonus na lang si Catriona Gray para sa akin. Talagang bonus na lang na, alam mo yun, nasundan kagad ng isang Catriona Gray. At I'm proud. So, yon. So, talagang yung talaga, mas binibigay ko talaga kay Pia Wurtzbach. Kasi hindi biro ang daming nag-try. Pero pagdating kay Pia, pak! Winner. Di ba? So, yan. So, yun guys. Kasi yung kay Catriona Gray, alam ko nang mananalo siya kasi malakas siya. At alam mo yun, hinihintay na lang natin na koronahan siya. After ng Miss World, syempre broken-hearted tayo sa Miss World noong time na yon. So gusto natin na manalo si Catriona. And then, nagawa ni Catriona Gray. Pero yung kay Pia talaga, surprise talaga na para, wow, ang galing. Diba? So, yan. So, ayun guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.